Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan natin, nitong nakarang araw, tinawag na oportunista ni Senator Bato de la Rosa, yung mga kongresistang, alam niyo, yung puring-puri, ni Pangulong Duterte, ng mga time na ni-implement nila yung war on drugs. Pero ngayon, dahil ibang presidente na yung nakaupo, tapos na si Pangulong Duterte, sila ngayon yung bumabatikos dun sa war on drugs at pinalalabas nila na mas mali o masama yung mga pinagagawa ng Duterte administration. So kaya natawag ni Senator Bato de la Rosa ng mga oportunista itong mga kongresistang to. Ngayon, siyempre, may kasabihan tayo na kung sino yung unang pumiyok, siya yung umutot, di ba? Sabi ganon. So, merong isang kongresista na pumiyok. So, tinamaan dun sa mga parinig ni Senator Bato de la Rosa. At bakit nakakapagtaka, bakit siya nag-react? Wala namang binanggit na pangalan. Itong si Senator Bato. So, kahit sabihin natin may mga oportunistang kongresista, ilan ba silang kongresista dyan? So, most likely, yung mga sinasabi nating sip-sip, mga ganyan, yung mga talagang sabihin natin na nakadikit sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So pwede nating masabing sila yung mga yung mga sinasabi nga ni Bato de la Rosa, yung mga dating tuwang-tuwa, bilib na bilib, pinupuri si Pangulong Duterte dahil sa kanyang war on drugs. Isa lang ngayon yung uh, talaga makikita nyo porsigidong pabagsakin or bahiran ng putik yung mga Duterte. So ito, kilalanin natin kung sino itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na humiyok, nasaktan doon sa mga birada niya, sa mga oportunistang kongresista. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong statement ni Senator Bato de la Rosa at bakit nag-react o sino itong kongresistang nag-react, nasaktan, umiyak dun sa mga patama ni Senator Bato. Klaruhin ko, General Acop, sir, hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon. So yun, si Congressman Acop pala yung pumiyok, nasaktan dun sa mga birada ni Senator Bato. So dati palang official to dahil general ang tawag ni Senator Bato. So pagkakaalam ko, PA Mayor to, itong si General Acop. So upper class ni Senator Bato de la Rosa. At nga, humingi siya ng paumanhin si General Bato, si Senator Bato. So paano makikita nyo yung respeto ni Senator Bato de la Rosa sa kasamaan niyang mambabatas. Doon muna tayo sa magiging kasamaan niyang mambabatas. So hindi sila, kumbaga, pinapakita lang dito ni Senator Bato na magka-level yung kanilang posisyon bilang kongresista, bilang senador. So pantay lang, walang mataas, walang mababa. So equal level lang sila. So humihingi siya ng pasensya kung tinamaan si General Acop, si Congressman na Acop, dun sa mga birada niya. So although hindi niya dapat kumbaga hindi niya kailangan humingi ng paumanhin kasi wala naman siya binanggit na pangalan kung sino di ba? Hindi naman niya pinoint out kung sino yun. Pero dahil nga sa nirespeto niya at pumiyok, sabi nga nila, kapapano, andun pa rin yung respeto ni General Bato, ni Senator Bato pala, I mean, para, alam mo yun, ano niya lang na, kumbaga, bigyan linaw lang na hindi siya yung pinatatamaan. Although, kung titingnan nyo rin kasi sa mga, sa hearing, hindi naman siya talaga, hindi naman talaga direktang, sabihin natin, binabanatan niya yung mga Duterte. May mga hearing kasi na
pinagtatanggol niya yung operation nung ano eh, nung nakaraang administrasyon. Pero yun nga, nakakapagtaka lang bakit pumiyok itong si Congressman Ako. Eh wala namang binanggit dito si Senator Bato de la Rosa. You were never sip-sip to the Duterte administration. I never heard you sang praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko doon, sir. Yung iba po, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. I have high respect to General Acop, to Congressman Acop. Isa yan sa mga PMAer na naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking iniidolo ng mga PMAer turned legislator. Kaya po, sorry kung yun lang naman yung nakakapagtaka, sabi nga rin nga ni Bato de la Rosa, bakit ka nag-react? Hindi naman ikaw yung pinatutunguhan ko, ibang tao naman doon. Pero bakit ka nag-react? So, pwedeng pinoprotektahan niya yung mga pinatatamaan ni Bato de la Rosa. Which is, ano naman talaga, obvious naman talagang, alam niyo yun, kitang-kita naman tuwing meron silang committee hearing patungkol dyan sa EJK, na ramdam mo na talagang gusto nilang idiin yung itong si Pangulong Duterte. To the point na, 'di ba, na sumisigaw pa sila ng yung ICC, yung Interpol, especially yung ano, 'di ba? Pwede naman ng pinatatamaan dito ni Bato de la Rosa. Siyempre, unang-uno diyan yung mga Makabayan Black na talagang number 1 yan sa talagang tumutuligsa dun sa EJK. Pero may mga kongresista kasi na kilala naman natin kung sino-sino yung mga tuwan-tuwa ng mga panahon na ini-implement yung Oplang Tukhang, yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Kahit sila, aminado naman sila na talagang maganda yung naging resulta ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero dahil siguro sa budget, siyempre sabi nga nila, di ba, kailangan maging malapit ka sa kusina para mabiyayaan ka ng magandang budget. So, yun siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit itong mga tinatawag ni Senator Bato de la Rosa na oportunista, nag-iiba ang ihip ng kanilang pag-iisip dahil siguro sa budget. Dahil nga naman kung kakalabanin nila ngayon yung kasalukuyang nakapwesto, posibleng hindi sila mabigyan ng budget na maganda. So, siyempre, pag budget ang pinag-uusapan, talagang budget talks, sabi nga nila, di ba? Siyempre, paano nga naman makakapagsilbi ka sa iyong mga constituent kung hindi ka mabibigyan ng budget? So, paano mo maibibigay yung tamang, kumbaga, paano mo maibubulsa yung budget para may pamahagi mo? O, wag niyo maliin yung sinabi nating mga Pero yun nga, siyempre, paano mo makukuha yung budget? Paano ka mabibigyan ng budget? Paano mo tutulungan yung mga constituent mo kung wala kang budget? So, yung iba dyan, napipilitan na lang sumipsip. Kahit labag sa loob nila, kahit na alam nila matatawag silang balimbing, kumbaga, kakainin na lang nila yung ganong tawag sa kanila. So, kumbaga, kumbaga, kahit na tanggapin na lang nilang balimbing sila. Kasi parang in nature na rin ng mga politiko natin na kung sino yung nakaupong presidente, doon sila sisipsip. Kung sino yung nakaupong speaker, doon sila sisipsip. Hindi naman nila pwedeng kumbaga kalabanin o tuligsain yung nakaupo ngayon dahil masasagasaan naman yung budget nila. So pag nasagasaan yung budget nila, hindi sila makakapagbigay ng tulong sa kanilang mga constituent. Tapos darating pa yung eleksyon, so kailangan mo ng budget para
alam niyo yun, para masabi ng mga masasakupan mo na ikaw ay tumutulong o naibabalik mo yung tulong na naipangako mo sa kanila. So, yun yung ano, yun yung mga nangyayari kaya bumabalimbing yung mga dating tuwang-tuwa kay Pangulong Duterte dun sa war on drugs. Ngayon, kailangan nilang sikmurain na lang na binibira ngayon si Pangulong Duterte kahit na alam nila sa puso nila na tama yung ginawa. So, yun yung sigurong dahilan kung bakit hindi nagsasalita yung mga tinatawag ni Senator Bato de la Rosa ng mga oportunista. Ang nakakatawa lang, kung sino yung hindi naman binabanggit o hindi naman pinararatangan, siya pa yung pumiyok, di ba? Siya yung mas nasaktan siguro dahil may edad na, kaya siguro masyadong dinamdam yung mga sinabi, yung mga birada ni Bato de la Rosa. Yun nga lang, ang nakakatuwa rito kay Senator Bato, sabi nga niya, di ba kasi inirespeto niya, iniidolo niya. Kaya siguro, kumbaga ayaw niya na magkaroon sila ng ah, hindi magandang relation. Kaya umihingi siya ng pasensya. So, believe ako rito kay Senator Bato de la Rosa dahil hindi yan ganun. Kumbaga, may mga tao kasi nahirap na humingi ng pasensya kahit na alam niya na wala naman siyang dapat ihingi ng pasensya pero kailangan mong gawin para lang maayos yung gusot na mawala yung tension, mawala yung kung ano man na pwedeng maging resulta ng mga parinig na yun. So, hintayin natin kung ano yung magiging sagot dito ni Congressman Ako kung sasagutin niya na bakit siya nagpumiyok na hindi naman siya yung sinasabihan at kung tatanggapin niya yung paghingi ni Senator Bato ng paumanhin. So, yun ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.